Hi guys, hello guys, this is Fong no, ng Astral Tale, server 1, GMT plus 8 tayo no, GMT plus 8 yung channel, yung server natin. GMT plus 8, tapos server 1, ulit natin. Still recruiting pa rin mga kami guys, mga members, guild members. So mga gusto sumali, shout lang kayo sa word, or hintayin nyo lang ako mag-shout sa word ng recruiting or looking. Makikita nyo yung pangalan ko doon is Fang. So kung ano lang kayo, PM lang kayo sa akin, mag-online tayo. Lagi naman tayo daily online, no? Kita-kits na tayo sa Oblivion Ruin. Ay, Ruin of Oblivion pala. Nga pala, sobrang solid gamitin ng Hunter. Kaya lang, feeling ko ang lambot niya. Feeling ko ang lambot ng Hunter. Pero solid siya, katinong crit niya. Minsan nakakita ko ng 61k yung crit eh. Pero yung attack ko nasa ano pa lang eh, nasa 16k pag may buffs na. Pero pag walang buffs, mga 40 to something eh. So ayun nga, topic natin ngayong araw is makapag-upgrade, lalo na sa mga newbie talaga na magaya ko. Ako, totally newbie pa rin naman ako. Hindi ko ba totally kabisado lahat ng gameplay dito sa laro na to, no? So pagka nakabisado na natin, i-share din naman natin sa inyo. Kung makikita nyo, dito ako, nasusolo ako dito sa dungeon na to. Ito kasi video na to, naka-record na. Tapos in-input ko na lang yung voice. Dati kasi nagagawa ko is, habang during recording ng video, nag-ano na kagad, kasama na yung voice ko doon. Hindi, nakaseparate eh. Ewan ko kung ano nangyari doon sa recording ko. So ayun nga, nagsasalita tayo sa Ruin. Napaka-importante kasi ng solo sa bawat dungeon. Kasi naantabayan ako dito yung mga treasure chest. Yung treasure chest kasi ay yung way para makakuha ka ng upgrade or pang 45 mga tawagin. Parang pang 45 yata kung tawagin yun eh. Yung pang 45, yung pang upgrade ng pang-upgrade ng gear. Double check natin para sigurado tayo. Alam ko pang 45 yan. Yung kulay green na scroll. Nakukuha yun sa mga treasure chest. Kasi yan, medyo wala pang masyadong tao at di ba tayo makapag-run dito sa Tanong Oblivion ng party. Gusto ko pa rin makakuha ng Hunter Talisman or Paladin Talisman. Sayang naman kasi hindi ko pa na-experience yung Paladin Talisman eh. Yung ikaw mismo yung makakuha ng ikaw mismo makakuha nung Talisman. Ang nangyari kasi binili ko itong Hunter Talisman eh. Gawa nga na naiinip na ako mag-Hunter. Kaya sabi ko bibili ko na ako to, di ko na kaya mo yung site. Kaya worth it naman. Nagustuhan ko yung Hunter, kaya binili na agad natin siya ng costume na weapon. Ang bala ko kasi bilhin sa susunod yung nasa EP store. Ganda kasi parang si Quincy lang ng bridge eh. Hindi na pala siya, once na guys, once na bumili ka ng costume, oras na binind mo na yon, hindi mo na siya ma-unbind. Hindi ko na sure kung meron pang unbind dito para lang may benta mo yung hirap din kasi pagka walang pang unbind may stock yung item. Sa bagay, kung gusto mo magpalit ng job, kung gusto mo magpalit ng character ulit, pero ka na naka-ready ng costume mo. So may pabor din naman kasi pwede naman switching job eh. So ayun nga, mapapansin ko sa Hunter, feeling ko ang build ng Hunter is critical crit type, tapos attack speed type, saka attack. Nakapokus siya sa DPS damage. So ngayon, yung gear naman, feeling ko, mahabol naman yung gear sa mga pwede mo fortify, pwede mo abuse. Pwede ka mahabol naman doon yung depth sa yung HP. Sa mga Starstone, pwede mo lang i-balance na lang. Pero depende pa rin sa'yo. Kasi yung Starstone naman, na-upgrade naman yun. Pag na-upgrade naman yung Starstone, additional stats pa rin naman binibigay nyo sa inyo, di ba? Ayun, sa mga nanonood ito video na to, thank you lagi. For totally, parang daily na kataw gumagawa ng video eh. Kasi manok na ako. May sigaw siya ng tao eh. Hindi ako bibili ng tao ngayon, bawal. May goat na ang tito niya. Ayun nga, gumapasin nyo, gumagawa na ako daily video para lang sa
yung mga naglalaro na to Astral Chain, hindi pa siya kasi ganun ka-hype eh. Oo, biglang alam naman, Pilipino, pagka bagong server, bagong halimbawa, lumabas yung bagong server, lipatan doon. Tapos pag lumabas na naman ang bagong server, lilipat na naman ulit. Hindi sila mag-stick sa isang server, oo. Kasi na-experience ko yan yung Ragnarok Origin. Tangin na, kada may lalabas sa server, syempre may mga previous yun, di ba? May mga redeem code yun. Ginagawa nila, pag bago server, lilipat sila doon. Di pag swerte yung mga dami account nila, mag-i-stay sila doon sa server na yun. Pero pag minamalas-malas na, lilipat na naman sila ulit ng panibago. Kaya anong nangyari, end of the day, ano na yung acting yung character mo? Dito naman, dito sa server ito nagre-recruit kami ng players for dagdag members na din sa akin. Hindi ko pa kasi alam yung hindi ko pa alam yung policy, hindi ko pa alam yung discarte ng guild war kung meron pa. Kasi pwede sila mag-PvP sa guild pwede mag-PvP sa guild. Hindi ako nagkakamali or talagang i-invite mo lang siya sa PvP. Patama na lang ako pag mali ako sa mga sinasabi ko. Pwede nyo naman ako i-correct pag may mali sa sinasabi ko para at least next tayo, alam na natin yung diba? Comment lang kayo sa comment section natin. So, ano ko pa nga patuturo dito? Yun nga, pag bili-bili sa auction, iwasan yung pagpapagandahan kayo sa item, bibili nyo na. Parang ako lang, hindi ko binabawasan yung description nung una. Porkit may EP ako nun, sabi ko, kasi yung pay na ako ng buy, butang ina, hindi ko na binasa yung description. So, sana mapansin-pansin yung nandiyan yung stats na yun. Hindi ako natutuwa. So yun nga, napansin ko, napakalaki pa rin ng bigay ng mga percent item. Oo. Example, kung attack 2%, maging bagay pa rin yun. Example, makakipon ka ng 2% attack, tapos 5 pieces yung gano'n. Pwede 10% na yung dagdag sa'yo. Sa costume naman, may additional stats din naman sila. Lalo na sa mga weapon. Ang gusto ko makakuha yung bow na merong 7.5 na crit, tapos merong 7.5 na attack speed. Ito, siguro ako nun. Kasi suot ko kasi niya yung bow ano lang to, yung attack speed 7.5, tapos yung crit niya 5%. Mababa, kung titingnan mo, kung tutusin mo, napakababa ng ganitong stats. Kailan talaga, ang feeling ko labanan dito is stats mga stats lang. Pataasan na stats, kasi sino mataas. Kasi sa refine, ayun nga. Tinesting ko nga pala kahapon yung transfer item. Yung totoo, mababawasan ka kung example kung item mo plus 50 o plus 30. Tapos pag inilipat mo siya, magmamino siya ng magmamino siya ng 15. Hindi, 10 lang pala, minus 10 yata. Kung di ako nagkakamala, bilis ko makakalimot yung ginamit yun, kasi 25 yun Hindi ginamit ko, pagtingin ko, plus 15 na lang siya kasi nabawasan siya ng 10. Kaya, ayun nga, kung isa bumili ka pala nun, pili ko lang kung isa bumili ka pa nun, pero kung nakakapanghinayang din kasi plus 15 refine Sabagay, pwede rin naman siyang option na kung gusto mo maglipat ng upgrade ng item. Pwede mo siyang option. Kasi kung mag-start ka ulit sa plus 1, kasi yung plus 1, di ba talaga yan, minsan supply, minsan hindi nag-upgrade, di ba? Kapag random, kung swerte ka sa upgrade, makakapag-upgrade ka na sunod-sunod. Pero pagka may nalis-malas ka, hindi ka makakapag-upgrade. Kapag puro basag. Parang kanina, sa akin, nag-upgrade ako, hindi meron ako 16 pieces na pang 45. Nangyari, isa lang ata pumasok o dalawa. Biro mo sa 16 pieces na yun, dalawa lang pumasok. Kumbaga hindi rin siya sa hindi siya 100% na ma-upgrade. Kumbaga may thrill pa rin. Kaya yung parang real life din to Kasi yung paggastos dito sa game na to kailangan pag-iisipan mo. Kailangan naka-budget, hindi pwede bili ka na ng bili. Oo. Kaya yung mga nag-grind dyan ng gold, grind na kayo ng grind, bentahan nyo lang ako ng bentahan. Hindi ko kayo babaratin mga chok, kasi putik. Alam ko naman yung hirap mag-grind, putik. Ako man, kahit man ako pag ako nag-grind, nakakaramdam talaga ako ng umay Pero marami pa ako hindi alam Punta kayo doon sa pangalan na ito. Sa Terra Cottage nyo, doon yung makikita yung mga gear na pwede nyo i-upgrade, i-craft. Gear, potion, tapos hindi ko alam kung para saan yung ibang mga bahay-bahay doon
Feeling ko para doon sa Terra Cottage din yan eh. Ayun yung parang bahay mo, nabibihisan mo. Ewan ko may mga dagdag din yun. Parang may mga costume din ata doon eh. Hindi ko pa masyado talaga totally na-explore tong game na to. Kasi sumasabay din ako sa mga player eh. Kumbaga gusto ko rin magpa-level 49 eh. May nakikita na ako 49 eh. Oo, ang bibilis din na magpa-level. Feeling ko mga nakaboost yun. Meron kasi dito 1 week boost yung XP na nakikita sa AP Store. Yan, okay naman. Ayan. Para sa akin, kung maglalaro ka na ito for starting, okay siya, good siya. Oo, pero wag mo expect na may autoplay. Yung autoplay kasi, tamad na lang yan eh. Kumbaga, pag sa sasakyan, pag matik yung sasakyan mo, walang thrill, di ba? Kumbaga, ano ka lang, preno ka lang, tapos gas ka lang, di ba? Hindi ka mukha ng manual, putik, may cambio ka na, clutch ka pa, may preno pa, meron pang gas, no? Taka na. Huwag ba trabaho? Pero worth it naman, di ba? Ano po ba? That pala enhance natin itong graphics. So, i-upload ko itong video na to later, no? Tatapos ko lang itong voice recording kung anong ginagawa ko ngayong araw para kahit pa paano may idea kayo. Kung sakali magkasabayan man tayo dito sa Oblivion of Ruin, party tayo, walang problema sa akin, party tayo. Kasi yan, test damage, pwede tayo, mag-TD tayo para malaman natin, i-adjust natin. Nalalambutan ako sa Hunter number 1, sobrang lambot ng Hunter. Pero sa damage, puta, ang kati talaga. Ang advantage lang talaga ng Hunter, ang layo talaga ng range niya. Kumbaga, play safe siya lagi, parang mage gano'n. Yung mage kasi literal talaga, masakit yung damage. Kasi putik magic yun eh. Kaya so kailangan magbibuild ka rin ng anti-magic, di ba? Anti-defense, mga ganun, mga defense magic. Hindi kailangan mo i-build. So, feeling ko kailangan din dito ng ng switching item. Example, weapon. Kung magbo-boss hunt ka, mag-grind ka, switch ka sa weapon mo pang grind. Pero kung PvP ka, feeling ko meron dito yon. Di pa lang namin na-explore, o di pa lang namin nakukuha yung mga items na meron PvP attack damage bonus. Pero feeling ko meron yung posibleng wala yan. Parang switching talaga. Switch item ang kailangan mo rito. Kahit sa armor, ganun din. Feeling ko meron din switching eh. Kumbaga, pagka mag-grind ka, palitan mo na pang grind. Pero pagka PvP, papalitan mo na pang PvP. Ayun nga guys. Medyo mo okay na yung mic na. Yung mic na ito eh. Paano lang ito eh. Pumunta ko ng model nito. Parang Fantech. Fantech na tama. Fantech. Hilig kasi ako sa Fantech eh. So bala ko nga sa anong headphone ngayon sa Razer. Ganda kasi nung sa Razer. Malo, hindi na ako magka-problema. Ang hina kasi ng mic na ito, kailangan nakatapat pa yung bunga mo doon sa mismong pinaka-mouthpiece. So yan, matatapos yung voice recording natin ng video natin sa means ba to. Almost 14 minutes ata ito. Yan, medyo matatapos na tayo. So, ayun nga, hanggang dito na lang yung video natin. This is Fang again ng Astral Tale. Server 1 ng GMT plus 8. Every time ako na nagpo-post lagi ng recruiting ako ng guild member. Para once na makita nyo ako, PM me lang ako doon sa game. O kaya, sali kayo sa group chat namin. BGC nga pala kami. Kung gusto magpa-add, comment nyo yung pangalan nyo dito sa comment section. Add ko kayo sa GC para madali tayo magkaroon ng communication. So, para mabilis namin kayo ma-add. So, ayun nga guys. Maraming salamat. God bless sa inyo lahat. Peace. Thank you.